Time skip Boruto at Kawaki nagharap na. Kawaki magkakaroon ng godlike power up. Andito na nga guys ang sneak peek o early spoilers para sa parating na chapter 15 ng Boruto 2 Blue Vortex. Meron ngang interesting at nakaka-excite na dialogue itong isang panel na inilabas ng Boruto. So huwag na nga nating patagalin, pakipindot nga muna saglit ng like dyan, then atin na ngang simulan. Bago nga natin alamin kung ano nga ba yung mga nangyayari sa lahat ng dialogue na makikita nga natin sa panel na to, dapat nga muna nating alamin kung paano nga ba tayo napunta dito in the first place. So dahil ito nga lang yung panel na kasalukuyang available online at wala ng iba, ay hindi nga natin totally alam yung sequence ng mga pangyayari. Pero magbabase nga tayo sa mga kaganapan sa nakaraang chapter. So sa tulong nga ng Hokage na si Shikamaru at Mitsuki ay nagawa ngang makatakas nitong si Boruto mula sa interrogation room ng Konoha. Then matapos nga yan ay kinuha nga ni Boruto yung kanyang mga gamit, then nag-blink out nga siya gamit ang Flying Raijin Jutsu. So after nito, saan na nga ba pumunta itong si Boruto? Well, dumiretso nga itong si Boruto probably sa isa sa mga paborito niyang lugar sa Konoha, ang top of the head of the 7th Hokage Monument, ang Hokage Stone Faces. At dito nga ay mukhang nagpahinga si Boruto at iniisip lahat ng mga nangyari sa nagdaang taon. Pero habang nagpapahinga nga at habang inaalala yung kanyang mga memories sa loob ng Konoha, ay sigurado nga na naramdaman ni Kawaki itong presence ni Boruto bilang isa ring Otsutsuki. Kaya nagdali-dali nga itong si Kawaki na mapuntahan nga itong lokasyon ni Boruto. At most probably nga ay si Kawaki nga lang sa kasalukuyan yung nakakaalam ng lokasyon na itong si Boruto, since may kakayahan nga itong si Boruto bilang isang Otsutsuki na itago nga yung kanyang chakra signature. At tanging mga Otsutsuki nga lang tulad ni Kawaki yung may kakayahan na masense itong si Boruto. At dito na nga papasok yung leak scan natin. Tignan nga natin yung dialogue dito guys. Sa unang panel nga ay binanggit ni Boruto yung masakit na katotohanan na mahina nga itong si Kawaki sa kasalukuyan o dito sa time skip. Talagang napag-iwanan nga siya ni Boruto dahil hindi nga usa ang konsepto ng training sa bokabularyo at kokote nitong si Kawaki. Kaya nabanggit nga dito ni Boruto na look Kawaki, either way, you have to become stronger. Ideal nga daw sana kay Kawaki na mag-training sa ilalim ng 7th Hokage na si Naruto. Well, hindi ko nga gets dahil hindi nga natin alam o nakita dito yung pag-uusap nila 100% at hindi rin 100% accurate yung fan translations dito. Pero ito nga daw dapat yung ideal para kay Kawaki, ngunit hindi nga daw ito feasible sa kasalukuyan o hindi nga magagawa. Or maybe sinasabi nga dito na pwede nga niyang i-train si Kawaki directly. Pero hindi nga daw ito feasible dahil masyado nga daw itong late. Masyado na ngang late para kay Kawaki kung ngayon pa nga lang siya mag-i-start na mag-training at magpalakas. Dahil sinabi nga dito ni Boruto na it'll take too much time. Masyado ngang matatagalan at hindi nga maghihintay itong mga Shinju tulad ni Jura ng ilang taon bago pa atakihin ng Konoha. Wala nga silang oras para dito. Then may nabanggit nga dito si Boruto. Basahin natin. Kawaki, what I'm about to tell you is a conclusion that you will eventually reach on your own. If the outcome will be the same, it's best to do it swiftly. Swiftly o sa mas madaling panahon. Then nagulat nga dito si Kawaki at mukhang na-curious nga din sa gustong sabihin nitong si Boruto. Pero sadly, hindi nga natin makikita yung kasunod ng conversation na to sa kasalukuyan o sa ngayon. Pero alam ko nga guys kung ano yung gustong sabihin ni Boruto. Nung una nga ay nalito rin ako guys dahil di ko nga alam kung ano yung gustong sabihin dito ni Boruto at hindi ko nga gets yung convo nila ni Kawaki. Pero biglang ang gumana yung utak ko guys. Tara, so matatandaan nga natin guys na itong si Kashin Koji nga ay may kakayahan na makita ang hinaharap o mga possible na mangyari sa future. At ito nga yung dahilan guys kung bakit sobrang lakas nga ni Boruto sa kasalukuyan. Alam naman na natin yan. Dahil yung mga techniques at abilities nga na dapat ay matututunan pa lamang ni Boruto 5 to 10 years later ay nagawa nga niyang maaral at matutunan sa loob lamang ng 2 years kasama si Kashin Koji. Dahil nakita nga nitong si Kashin Koji sa visions niya yung mga techniques na ginagamit nga ni Boruto sa hinaharap at itinuro ito kay Boruto sa mas maagang panahon. Kaya nga godlike yung lakas ni Boruto sa kasalukuyan. So ito nga yung gustong sabihin dito ni Boruto guys, na in the future nga ay magkakaroon ng power up itong si Kawaki in some way, shape, or form. Pero imbis na mag-antay pa ng ilang taon, ilang buwan, or imbis na antayin pa yung hinaharap na mangyari para ma-realize o makuha ni Kawaki yung mga abilities na matututunan niya in the future, ay gusto nga ni Boruto na tulungan si Kawaki na gamitin yung kanilang kaalaman tungkol sa hinaharap na makikita nga ni Kashin Koji dito sa future Kawaki upang ituro nga ito dito sa present Kawaki para ibigay nga kay Kawaki yung impormasyon na kailangan niya upang mas lumakas sa mas madaling panahon. Mukhang ito nga guys ay mabilis na paraan ng pagpapalakas, hindi nga ito yung conventional way na magti-training para lumakas. Maybe guys, ito nga guys yung theory ko dati na i-consume nga ni Kawaki yung chakra ng mga Shinju tulad nitong si Jura, Hidari at iba pa para magkaroon nga siya ng power up, or maybe ibang method na hindi natin alam. Maaring si Boruto at Kashin Koji lang nakakaalam nito sa kasalukuyan at malalaman nga natin yan sa parating na chapter.
Pero ito nga guys yung gustong ituro ni Boruto kay Kawaki upang mas lumakas si Kawaki at maprotektahan nga nila yung Konoha laban sa mga humanoid Shinju. Lupit ko, 'di ba? Naisip ko 'yon. Panis. Abangan nga natin guys yung mga parating na spoilers sa mga parating na araw at subscribe na lang guys para updated kayo. Peace.